Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 841. Sinadya bang nagtalaga ng Third Tribulation Supreme Being ang Silverwing City Master sa grupo ng Human Genius na iyon? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa Eye of Revelation, nakita niya ang panlilinlang ng Silverwing City Master. Pare, nakita niya ang iyong panlilinlang, biglang sabi ni Luo sa mahinang boses. Siya lamang at ang Silverwing City Master ang nakakarinig ng kanyang boses. Ano? Nagulat ang Silverwing City Master. Maya-maya pa, inayos niya ang kanyang pag-iisip at sinabing, nasa labas na ang tatlong grupo. Pina-flash niya sa ere ang mga numero para makita ng lahat. Matapos makita ang sitwasyon, muling nagkagulo ang mga tao sa plaza. May problema ang Third Tribulation Supreme Being na iyon. Na-encounter niya talaga ang henyong iyon ng tao. Hindi ba siya papatayin kaagad? Talagang aaminin ng kalaban niya ang pagkatalo. Sobrang swerte ng taong nakasuot ng puti. 2 Second Tribulation Supreme Being lang ang na-encounter niya. Mukhang makaka-qualify na siya sa round na ito. At least, ikatlo siya. Ang gantimpala para sa ikatlong pwesto ay maganda rin. Sa Eye of Perception, ang 5 pandaman ni Yezuan ay lubhang matalas. Nang walang pagbubukod, ang mga pag-uusap ng mga taong ito ay nahulog sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang panlilinlang ng Silverwing City Master. Sa halip, tahimik lang siyang nakamasid. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang kanyang kutis. Ito ay dahil ang Silverwing City Master ay sadyang hinayaan siyang manalo. Malamang may plano siya. Maaaring ang planong ito ay para gayumahin siya o gawin siyang manugang ng City Master. Kung ito ang huli, maaari pa rin itong harapin ni Yezuan. Kung ito ang una, ito ay magiging mahirap. Kung hindi gagana ang alindog, malamang na direktang patayin siya ng Silverwing City Master. Humph, kukunin ko muna ang Scarlet Flame Root at saka aalis kasama ang karamihan. Ang Silverwing City Master ay hindi maglalakas loob na kumilos sa publiko. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang unang round ay sa pagitan ng binata na nakaintindi ng 30% ng sword intent at ng iba pang 2 tao. Ang isa sa kanila ay isang Third Tribulation Supreme Being, habang ang isa ay isang Second Tribulation Supreme Being. Gayunpaman, ang 2 sa kanila ay mataktikang piniling mag-forfeit. Ang ikalawang round ay sa pagitan ng Third Tribulation Supreme Being mula sa Demonic Snake Clan at 2 Second Tribulation Supreme Being mula sa Fox Clan. Ang ikatlong kapigatian na Supreme Being ay nalampasan ng isa pang Supreme Being Tribulation kaysa sa ikalawang Tribulation Supreme Being. Ang kanilang gininto ang katawan ay napakalakas. Kung hindi nila naiintindihan ang 20% ng sword intent, hindi nila magagawang saktan ang kanilang kalaban. Kaya naman, pinili nilang 2 na mag-forfeit masyadong. Ang ikatlong laban ay si Yezuan. Huwag sumuko, huwag sumuko, huwag sumuko. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso. Anong biro, kung sumuko siya, talo siya. Buti na lang at nagkasundo ang 2. Gusto nilang sipain muna si Yezuan sa ring. Talagang hinulaan na ito ni Yezuan, ngunit hindi siya natatakot sa kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isa lamang Second Tribulation Supreme. Lumapag silang 3 sa arena at tumayo sa 3 sulok. Magsimula na ang ikatlong round. Sigaw ng Silverwing City Master. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang 2 pang Second Stage Supreme Martial Artist ay sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake kay Yezuan. Ang isang maliit na butil ng liwanag ay nangangahas na makipagkumpetensya sa maliwanag na buwan. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang mabilis siyang naglaslas. Nang 2 beses gamit ang kanyang espada. Hiss! Hiss! Sa gitna ng 2 malulutong na tunog, ang ulo ng 2 sobrang kumpiyansa na Supreme ay isa-isang pinutol ni Yezuan. Hindi niya talaga alam kung bakit ang lakas ng loob nilang pumasok sa arena. Gayunpaman, nakinabang si Yezuan dito. Matapos panatilihin ang ilang interspatial ring, tumingin si Yezuan sa Silverwing City Master. Very good. Nakalabas na ang top 3. Bahagyang ngumiti ang Silverwing City Master at sinabing, dahil iyon ang kaso, direkta kong iaanunsyo ang mga ranggo.
Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa binata na nakaintindi ng 30% ng sword intent at sinabing, ikaw ang una. Ikaw ang pangalawa. Ikaw ang pangatlo. Nang sabihin niya ang pangatlo, ang Silverwing City Master ay tumingin kay Yezuan. Hindi nakaimik si Yezuan. Sa huli, ang Silverwing City Master ang mismong nagpasya sa mga ranggo. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Sa oras na ito, ang Silverwing City Master ay nagtanong muli, kung kayong tatlo ay hindi kontento sa inyong mga ranggo, maaari ninyo akong hamanin. Noong una, naramdaman din ng mga nakapaligid na tao na medyo hindi patas. Gayunpaman, nang marinig nila ito, natahimik sila. Ang binata na nasa unang lugar ay tiyak na walang anumang pagtutol sa kanyang pagraranggo. Kung ganoon, depende ito sa Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snakes Clan at Yezuan. Wala akong tutol. Umiling ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snakes Clan. Naniniwala siya na hindi niya magagawang talunin ang binata na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Gayunpaman, may pagtutol si Yezuan. Ang layunin ng kanyang paglalakbay ay ang Scarlet Blaze Root. Ang reward sa pangalawang pwesto ay ang Scarlet Blaze Root. Sa makatuwid, kailangan niyang hamanin ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snakes Clan. May objection ako. Gusto ko siyang hamanin. Biglang sumigaw si Yezuan at itinuro ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snakes Clan. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagkagulo ang mga tao. Si Yezuan ay nasa Second Tribulation Supremacy Realm habang ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snakes Clan ay nasa Second Tribulation Supremacy Realm. Nagkaroon ng pagkakaiba ng dalawang kaharian sa pagitan nila. Bukod dito, nagkaroon ng gap ng isang Supremacy Realm sa pagitan nila. Kung ito ang Second Tribulation Supremacy Realm sa pagitan ng Second Tribulation Supremacy Realm at Second Tribulation Supremacy Realm, magkakaroon ng gap ng dalawang realm sa pagitan nila. Gayunpaman, mayroong isang gap ng isang Supremacy Realm sa pagitan ng dalawang realm. Naramdaman ng mga tao sa ibaba na may mali sa ulo ni Yezuan. Naintindihan din ng ekspertong iyon ng Third Tribulation Supremacy Realm ang 25% ng sword intent. Bukod dito, siya ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa eksperto sa Third Tribulation Supremacy Realm. Anong kakayahan mayroon si Yezuan para hamanin siya? Ang mga salita ni Yezuan ay nagpang-inig sa Silverwing City Lord. Ang Silverwing City Lord ay orihinal na gustong bigyan ng paraan si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi pahahalagahan ni Yezuan ang kanyang kabaitan. Ito, ang Silverwing City Lord ay tumigil sandali at sumulyap kay Luo-Luo na nasa tabi niya. May ngiti pa rin si Luo-Luo sa kanyang mukha. She said softly, "Pare, hindi mo ba napansin na nagbago ang aura niya?" Sumimangot ang Silverwing City Lord. Dahil sa distansya sa pagitan nila, wala siyang naramdamang pagbabago kay Yezuan. Luo-Luo, sinasabi mo bang nakagawa na siya ng tagumpay? Tanong ng Silverwing City Lord na nakakunot ang noo. Oo, tumango si Luo-Luo. Alam ng Silverwing City Lord ang kakayahan ng kanyang anak. Kaya naman, pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Yezuan, kung matatalo mo siya, ikaw ay magiging pangalawa. Mabuti, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kanina, nilamon na niya ang mga likas na kayamanan at nakapasok sa Second Tribulation Supremacy Realm. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya at kailangang sumailalim sa isa pang Supremacy Realm Tribulation, isa pa rin siyang dalubhasa sa Supremacy Realm Tribulation Supremacy Realm. Gayunpaman, hindi pa rin siya natatakot. Dahil ang pangalawang ranggo ay hinamon ng ikatlong ranggo, ang dalubhasa sa Supremacy Realm Snake Demon Clan ay hindi makatanggi. Ang pagtanggi ay katumbas ng pagkawala. Brat, I really don't know where you get your guts from. Since you dare to covet my second rank, I advise you to give up. Kung mamatay ka sa kamay ko, hindi mo man lang makukuha ang reward sa third rank. Malamig na sabi ng eksperto sa Supremacy Realm Snake Demon Clan. I can give up if you want. However, you have to give me the reward. Biglang nagbiro si Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snake Clan ay dumaong sa arena at sumigaw. Anong biro?
Ibigay kay Yezuan ang reward. Paano naging posible iyon? Kabanata 842. Nadama ng mga manunood na dapat ay tinanggap na lamang ni Yezuan ang gantimpala para sa ikatlong pwesto. Gayunpaman, iginiit niyang hamunin ang pangalawang pwesto. Nililigawan lang niya si kamatayan. Ayos lang kung aminin niya ang pagkatalo sa gitna ng laban. Gayunpaman, natakot sila na si Yezuan ay wala ng panahon na umamin ng pagkatalo. Sana hindi mamatay ang brat na ito sa kamay ng kalaban niya. Naisip ng Silverwing City Lord sa kanyang sarili. Gusto niyang i-recruit si Yezuan. Nabiguman siya, kaya niya pa rin siyang gayumahin ng pilit. Gayunpaman, nakakalungkot kung si Yezuan ay papatayin ng Third Tribulation Supreme Being ng Demonic Snakes Clan. Magsimula na tayo, sigaw ng Silverwing City Lord. Nakahanda na siyang umatake. Tulad ng para sa dahilan, ito ay napakasimple. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ang pangatlong pwesto. Paano niya siya i-recruit kung namatay siya? Brat, wala kang paraan ngayon. Ibigay ang interspatial ring ng masunurin. Ang Supreme Being ng Demonic Snakes Clan ay ninisyon. Masyado kang magsalita. Hindi mapakali si Yezuan na bigyang pansin ang kanyang kalaban. Direkta niyang winalis ang kanyang espada. Nasa second pick siya ng Supreme Being stage at naintindihan niya ang 25% ng sword intent. Sa pangkalahatan, si Yezuan ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa kanyang kalaban at dumaan lamang sa isang Supreme Tribulation. Ang maliit na pagkakaibang ito ay tiyak na mababawi sa kanyang bloodline. Swish! Tumagos sa hangin ang laslas. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng Third Tribulation Supreme Being ng Demonic Snakes Clan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Yezuan na hamunin siya. Nakalusot na pala siya. Second Tribulation Supreme Being ka pa rin kahit nakalusot na. Paano may kukumpara ang gininto ang katawan mo sa akin? Ang Third Tribulation Supreme Being ng Demonic Snakes Clan ay sumalakay din. Naintindihan din niya ang 25% ng layunin ng espada. Ang kanyang lakas sa pag-atake ay hindi mas mahina kaysa kay Yezuan. Tapusin na natin padali. Eye of Illusion. Pinandilatan ni Yezuan ang Third Tribulation Supreme Being ng Demonic Snakes Clan at agad na nahulog dito. Ang Demonic Snakes Clan ay iba sa Demonic Foxes Clan. Ang paghahangad ng Demonic Foxes Clan ay natural na mas malakas kaysa sa ibang mga angkan. Sa makatuwid, ang Supreme Being ng Demonic Snakes Clan ay huminto sandali. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Mabilis na inihampas ni Yezuan ang kanyang espada sa Supreme Being ng Demonic Snake Clan. Sa isang malakas na putok, pinalipad ang Supreme Being ng Demonic Snake Clan. Gayunpaman, ang ikatlong kapigatian na Supremacy ay sumailalim sa isa pang Supremacy Tribulation. Ang mga makatiis sa ikatlong Supremacy Tribulation ay hindi mga ordinaryong tao. Higit pa rito, pagkatapos sumailalim sa binyag sa ikatlong kapigatian ng Supremacy, ang supremacy ng Supremacy Golden Body ng Demonic Snake Clan ay napakalakas. Ang sword strike na ito ay nagdulot lamang ng bahagyang pinsala sa kabilang partido. Gayunpaman, ang orihinal na intensyon ni Yezuan ay hindi siya patayin. Mata ng kontrol, ang Snake Demon Supremacy, na nasa ilusyon pa, ay biglang nahulog muli sa bitag. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ng Eye of Control sa sitwasyong ito ay hindi mataas. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Mabilis na naglaslas si Yezuan ng 5 beses, bawat welga ay dumarating sa katawan ng Demonic Snake Clan Supremacy, na lubhang nagpapahina sa kanyang paghahangad. Ding! Kontroli ng matagumpay. Nag-prompt ang system. Paano kung ang kabilang partido ay isang Third Tribulation Supremacy? Ipinakita lamang nito na ang Supreme Being Golden Body ay mas makapangyarihan. Ang lakas ng loob ay nakasalalay pa rin sa estado ng pag-iisip ng tao. Sa pagkakataong ito, madali niyang nakontrol ang kabilang partido dahil ang kabilang partido ay hindi sa Demonic Fox Clan. Kung hindi, hindi magiging ganoon kadali ang magtagumpay. Aaminin ko talo. Ang Demonic Snake Clan Supremacy, na kinokontrol ni Yezuan, ay umakyat mula sa arena. Ang kanyang dibdib ay naputol ng husto sa pag-atake ni Yezuan. Ang sariwang dugo ay bumulwak mula sa sugat, at ito ay isang matingkad na eskarlata na kulay. Nagulat ang buong audience.
Bagamat makapangyarihan si Yezuan, bakit ang Sovereign of the Snake Demon Clan na ito ay natigilan ng isang segundo tulad ng Sovereign of the Ferocious Tiger Clan? Sa sandaling ito, nalilito rin ang Silverwing City Governor. Alam niya na ginamit muli ni Yezuan ang ilusyon, ngunit hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Yezuan. Kasabay nito, kahit siya ay hindi nakita na ang Demonic Snake Clan Supremacy ay nakontrol. Sige, ipapalit ang pangalawa at pangatlong pwesto, malakas na sabi ng Silverwing City Governor. Ito ang plano ni Yezuan. Kung ang Demonic Snake Clan Supremacy ay namatay, walang sinuman para sa ikatlong pwesto. Hindi ba ibabalik ang reward sa Silverwing City Governor? Iyon ang dahilan kung bakit kinokontrol ni Yezuan ang Demonic Snake Clan Supremacy. Sa ganitong paraan, ang mga gantimpala sa pangalawa at pangatlong lugar ay magiging kanya. Sa ilalim ng kontrol ni Yezuan, ang nasugatan na Demonic Snake Clan Supremacy ay agad na nagsimulang magpagaling sa kanyang mga sugat. Matapos ma-stabilize ang kanyang mga pinsala, sinabi ng Silverwing City Governor, "Anak, sino ang gusto mo?" Siyempre, hindi mo kailangang pumili mula sa nangungunang tatlo. Dapat present ka lang. Panipi. Ang kanyang boses ay hindi malakas o mahina, at naririnig ito ng lahat sa paligid. Muling nagkagulo ang buong arena. Kahit wala sila sa arena, qualified pa rin sila. Ngayon, tatlo na ang nakatayo sa arena. Ang una ay ang kabataang tao na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Ang pangalawa ay si Yezuan, at ang pangatlo ay ang Demonic Snake Clan Supremacy na kagapi ni Yezuan. Nang marinig ito ng binibini mula sa Fox Clan, sadyang inilibot niya ang kanyang magagandang mata sa paligid. Kahit saan dumaan ang magagandang mata niya, nagkakagulo. Gayunpaman, lumipat pa rin ang kanyang tingin sa arena sa huli. Siya yun. Itinuro ni Luoluo ang isang tao gamit ang kanyang payat na daliri. Ang taong ito ay hindi ang henyo na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Si Yezuan. Iyon. Wow! Muling nagkagulo ang buong arena. Ang isa ay isang supremacy na nakaintindi ng 30% ng sword intent, habang ang isa ay isang second pick supremacy na nakaintindi ng 25% ng sword intent. Ang isa ay ang una at ang isa ay ang pangalawa. Sa huli, ito talaga ang pangalawang lugar, si Yezuan. Ito ay lampas sa inaasahan ng maraming tao. F***6. Nang makitang itinuro siya ni Luoluo, lumungkot ang mukha ni Yezuan. Ito ay mahirap. Kailangan niyang makuha ang Scarlet Flame Root. Gayunpaman, dahil nagustuhan siya ni Luoluo, hindi ba isang sampal sa mukha ng Silverwing City Governor kung tatanggihan siya nito? Bukod dito, mag-uudyok din ito ng galit sa publiko. Kung tutuusin, sino ba ang hindi gustong maging manugang ng Silverwing City Governor? Binata, nagustuhan ka ni Luoluo. Ano sa palagay mo? Kinaikit ng Silverwing City Governor ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang tingin kay Yezuan. Ito, tumigil sandali si Yezuan bago niya sinabi, "Mayroon na akong 2 asawa sa bahay." Normal lang sa isang lalaki na magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, nakangiting sabi ng Silverwing City Governor. "Ngunit tao ako," sabi ulit ni Yezuan. "Hindi mahalaga. Bagamat ikaw at ako ay hindi magkapareho, hindi ako nagtatangi. Hindi mahalaga kung ang aking mga supling ay tao o isang soro," patuloy ng Silverwing City Governor. Ngayon, sumasakit ang ulo ni Yezuan. Hindi pa niya nahahanap si Song Suijing. Wala pa siya sa mood para tapusin ang kasal niya. Paano siya magpakasal sa iba? Bukod dito, kung ang isang tao ay nagpakasal sa isang fox, maliban kung ang linya ng dugo ng tao ay napakalakas at nadaig ang mga fox, ang linya ng dugo ng tao ay magiging bias sa mga hayop. Ayaw niyang manganak ng fox. Sa sandaling ito, si Yezuan, na nag-activate ng kanyang Eye of Revelation, ay nag-scan sa paligid at nalaman na ang ilang supremacies na nagtatago sa paligid ay nakalapit na sa kanya. Kung hindi siya pumayag, malamang ay pilit siyang mahuhuli. Sa panlabas, ang Silverwing City Lord ay tila nakangiti, ngunit kung puwersahin niyang sakupin si Yezuan sa publiko, ang mga taong naruroon ay malamang na hindi maglalakas loob na magsabi ng anuman. Dapat ba akong sumang-ayon pansamantala, maghintay ng ilang sandali, at pagkatapos ay tumakas? Kudlid, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, natatakot siya na gamitin ng Silverwing City Governor ang kanyang alindog sa kanya.
Kung hindi siya nagtagumpay, siya ay nasa problema. Handa akong kunin si Miss Luo Luo bilang aking asawa. Sigaw ni Yezuan sa boses na naririnig ng lahat. Kabanata 843. Sige, ngumiti ang Silverwing City Governor at sinabing, kayong tatlo, bumalik na kayo sa mansyon. Pagkatapos, sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng karamihan, sinundan ni Yezuan ang Silverwing City Governor at lumipad sa malayo. Tiyak na napakaswerte niya na naging manugang ng Silverwing City Governor. Nagbago na ba ang isip mo? Habang nasa daan, hindi napigilan ng dalaga mula sa Fox Clan na tumagilid at magtanong sa mahinang boses. Oo, tumingin si Yezuan sa kanya at tumango. Talaga, hindi makapaniwalang tanong ni Luo Luo. Talaga, agad na sumagot si Yezuan. Ang dalagang ito ay may pambihirang pandama. Kung magdadalawang isip siya, baka ibigay niya ang sarili niya. Hindi pa rin makapaniwala si Luo Luo nang marinig niya ang tugon ni Yezuan. Gayunpaman, ngayong sinundan sila ni Yezuan pabalik sa mansyon, kasama ang Silverwing City Governor sa paligid, hindi na makakatakas si Yezuan. Hindi nagtagal, sumunod si Yezuan sa likod ng Silverwing City Governor at dumating sa mansyon ng Silverwing City Governor. Nakalimutan kong ibigay sa iyo ang mga reward mo. Sa sandaling ito, biglang itinapon ng Silverwing City Lord ang tatlong Universe Ring na damapo sa mga kamay ni Yezuan at ng dalawa pa. Sinuri ni Yezuan ang interspatial rings at nakitang maraming kayamanan sa mga ito. Nakuha niya ang mga ito nang siya ay dumating sa pangalawang lugar. Sa mga kayamanan, mayroong isang bagay na napakahalaga sa kanya. Ang Crimson Flame Root. Sa wakas nakuha ko na. I activate ang Burning Eye. Hindi mapigilan ni Yezuan na matawa sa kanyang puso. Ding! Matagumpay na na-activate ang Burning Eye. Na-notify ang system. Sa kasalukuyan, na-activate na ni Yezuan ang 4 na Heaven's Eyes. Sila ay ang mata ng pahayag, ang mata ng ilusyon, ang mata ng kontrol, at ang nag-aapoy na mata. Kabilang sa mga ito, ang Burning Eye ay magiging napaka-epektibo kapag ginamit kasama ng Eye of Illusion at Eye of Control. Kahit na ang Burning Eye ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kalaban, maaari itong magdulot ng pinsala sa pag-iisip. Maaari nitong pahiniin ang lakas ng loob ng kalaban, na magpapataas sa rate ng tagumpay ng Eye of Illusion at Eye of Control. Pagkatapos, tinawag ng Silverwing City Governor ang dalawang tao para ayusin ang tirahan para sa binata at sa Supreme Being ng Demonic Snake Clan. Para naman sa Silverwing City Governor, personal niyang pinangunahan si Yezuan. Young man, what is your name? Where are you from? Tanong ni Silverwing City Lord habang naglalakad. Ang pangalan ko ay Yezuan, casual na sabi ni Yezuan. Ako ay mula sa Chanbo Holy Dynasty, ngunit ako ay nagsasanay sa Fox Charm Holy Dynasty. Nako, dapat alam mo ang mga alituntunin ng Fox Charm Holy Dynasty, di ba? Kakaiba para sa isang talentong tulad mo ang hindi mag-ayuma. Biglang huminto si Silverwing City Lord at tumingin kay Yezuan. Nanginginig si Yezuan. Ang mga tao ng Fox Charm Holy Dynasty ay isinilang na may kakayahang manggayuma ng mga tao, kaya hindi mahirap para sa kanila na matuklasan na hindi siya apektado ng alindog. Baka gusto ako ng City Lord. Biglang nag-ipon ng lakas ng loob si Yezuan at nagtanong. Hehe, ngumiti ang Silverwing City Master at sinabing, mayroon lang akong isang anak na babae, si Luo Luo. Wala akong anak na lalaki. Kung pakakasalan mo si Luo Luo, ikaw ang magiging Silverwing City Master sa hinaharap. Ano ang pagkakaiba kung liligawan mo siya o hindi? Nang marinig ito, nahulog ang malaking bato sa puso ni Yezuan. Mukhang may pagkakataon pa siyang makatakas. Sa oras na ito, ngumiti ang Silverwing City Lord at nagsabi, sige, kausapin mo si Luo Luo. Hihilingin ko sa isang tao na ayusin ang kasal. Pwede na kayong magpakasal bukas. Ano? Nagulat si Yezuan sa kanyang mga salita. Ikakasal bukas. Gusto na ba ng Silverwing City Lord na magkaroon ng apo? Panginoon ng lungsod, hindi ba masyadong mabilis ito? Nag-aalalang sabi ni Yezuan. Masyadong maaga. Kung sa iba, gusto na nilang magpakasal ngayon. Sa palagay mo ba ay masyadong maaga? Mukhang masarap ang lasa ni Luo Luo, nakangiting sabi ng Silverwing City Lord. Hindi nakaimik si Yezuan. Pagkatapos, mabilis na umalis ang Silverwing City Lord.
Tumingin si Yezuan sa likod ng City Lord at bahagyang natulala. Kahit na hindi niya makita ang lakas ng Silverwing City Lord. Bukod dito, maraming nakayukong tigre at nakatagong dragon sa City Lord Mansion. Iniska ni Yezuan ang mansyon gamit ang kanyang Eye of Revelation at natuklasan na maraming Level 3 Supreme Being Experts. Sa kanila, walang kulang sa Level 3 Supreme Being Experts. Mukhang kailangan kong umalis ngayong gabi. Napaisip si Yezuan. Bigla siyang nakaramdam ng Katie sa kanyang likod. Nang lumingon siya, natuklasan niya na ang dalaga ng Fox Clan, si Luoluo, ay kinakamot siya ng kanyang malambot na buntot. Ano bang iniisip mo? Kinusat ni Luoluo ang kanyang malalaking mata at nagtanong. Wala, naman, Miss Luoluo, alam mo ba kung saan tumutuloy ang 2 taong iyon? Gusto ko silang makilala, tanong ni Yezuan. Sige, ihahatid na kita dyan. Hindi naghinala si Luoluo at nagtungo sa guest room. Hindi nagtagal, nakita ni Yezuan ang demonic snake supremacy na kanyang nasugatan. Nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan ang third tribulation supremacy ng demonic snake clan. Kaya naman, direkta niyang ibinigay ang kanyang mga gamit at ang reward na natanggap niya kay Yezuan. Nasa labas mismo ng pinto ang binibini ng Fox Clan, si Luoluo. Upang maging ligtas, gumamit si Yezuan ng isang piraso ng papel para makipag-ugnayan sa Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snake Clan. Sinabi niya sa Demonic Snake Supremacy na kung hindi siya nakukulam, dapat siyang pumunta sa Desolate Shong Tribe. Pagkatapos noon, nag-iwan si Yezuan ng isang bote ng dugo at umalis. Hindi mo ba makikilala yung tao in first place? Tumingin si Luoluo kay Yezuan at nagtanong. No. Feeling ko medyo malamig siya. Forget it. Umiling si Yezuan at nagpatuloy, kailangan kong bumalik sa inn para kumuha ng isang bagay. Ganun ba? Tapos pwede ka nang umalis. Nakakagulat na hindi pinili ni Luoluo na sundan siya. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at mabilis siyang umalis sa City Lord Mansion. Naghahanda ang City Lord ng Silverwing City para sa kasal, kaya hindi siya sinundan ni Luoluo. Ito ay perpekto. Maaaring kunin ni Yezuan ang pagkakataong ito para makawala. Sa mga reward sa pangalawa at pangatlong pwesto at sa mga bagay na nakuha ko, malapit na akong maabot ang tanikala ng ikalawang Tribulation Supremacy. Kung makakuha pa ako ng ilang bagay, makakalagpas ako sa Third Tribulation Supremacy. Napaisip si Yezuan habang papaalis siya sa City Lord Mansion. Pagkatapos, mabilis siyang nakipaghalo sa karamihan. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, may mga taong sumusunod sa kanya. Sila ay 3 Third Tribulation Supremacies. Sure enough, may mga sumusunod sa akin. 3 Third Tribulation Supremacies lang naman. Kaya ko pa silang harapin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang piniling umalis sa lungsod. Sure enough, hindi siya nakatakbo ng malayo bago siya agad naabutan ng 3 tao. Little brother, you're going to marry the young city lord tomorrow. Please don't run too far. Isang nasa katanghaliang gulang na Fox Clan na lalaki ang nagsabi kay Yezuan. Alam ko, lumingon si Yezuan at tumingin sa paligid. Medyo malayo ang lugar na ito mula sa Silverwing City. Kung mabilis siyang lumaban, hindi siya dapat makaakit ng pansin. Sa sandaling ito, nasusunog na mata. Biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Fox Clan, na siyang pinuno. Masakit niyang hinawakan ang kanyang puso. Anong nangyari sa'yo? Nagulat naman ang 2 pang tao. Direktang sinunog ng nag-aapoy na mata ang isip ng isang tao. Ang nasa katanghaliang gulang na Fox Clan na lalaking ito ay dumaranas ng matinding pagpapahirap sa isip. Sinamantala ang pagkakataong ito, direktang ginamit ni Yezuan ang Eye of Control sa kanya. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Na-notify ang system. Kabanata 844. Ang Burning Eye ay napaka-epektibo, ngunit ito ay kumonsumo ng mas maraming kapangyarihan sa mata kaysa sa Eye of Illusion, pangalawa lamang sa Eye of Control. Matapos kontrolin ni Yezuan, biglang nawala ang sakit ng nasa katanghaliang gulang na Fox, na sinundan ng pangalawang tao. Ang taong nasa likod ng middle-aged Fox ay biglang sumigaw sa sakit. Sa sumunod na sandali, na-control din siya. Ang huling tao ay nakaramdam ng kakaiba at mabilis na lumingon kay Yezuan, nagtanong, ano ang ginawa mo sa kanila?
Senyor, hindi man lang ako kumikibo. Bakit mo ako pinaghihinalaan? Tsaka, hindi ba okay na sila ngayon? Panipi, ngumisi si Yezuan. Sa susunod na sandali, ginamit niya ang Burning Eye sa huling tao. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of Control. Kahit na silang tatlo ay Third Tribulation Supreme Beings, maaaring direktang sirain ng Burning Eye ang willpower ng kaaway sa pamamagitan ng Sovereign Golden Body. Maliban kung sila ay Third Tribulation Supreme Beings, tiyak na mawawalan sila ng lakas sa pakikipaglaban dahil sa sakit. Ang Burning Eye na ito ay masyadong nakakatakot. Third Tribulation Supreme Beings would be in so much pain after hit by my Burning Eye. Madali para sa akin na patayin sila. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa sandaling ito, na-control na niya ang tatlong tao. Tama lang ang 5 puwang para sa Eye of Control. Kayong tatlo, bigyan mo ako ng interspatial rings mo. Sabi ni Yezuan sa kanilang tatlo. Oo. Ang tatlo sa kanila ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol at direktang ibinato ang interspatial rings kay Yezuan. Good. Ang mga bagay na ito ay sapat na para maabot ko ang rurok ng Second Tribulation Supreme Being. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang nilamon ang mga bagay sa loob. Ding! Ang kasalukuyang success rate ng Tribulation ng host ay 70%. Gusto mo bang simulan ang Tribulation? Nag-prompt ang system. Hindi. Agad namang tumanggi si Yezuan. Sa pagkakataong ito, 70% lang ang success rate niya dahil matagal nang hindi napino ng kanyang Imperial Celestial Tyrant Body ang Draconic Lock. Bukod dito, ang kanyang clone ay wala dito, kaya ang rate ng tagumpay ay hindi maaaring tumaas. Buti na lang at silang tatlo ay consecrators ng City Lord Mansion. Mayroong ilang mga token na nag-imbak ng Draconic Lock sa kanilang interspatial rings. Kung pinuhin ko ang Draconic Lock na ito at gagamitin ko ito para mapabuti ang aking Imperial Celestial Tyrant Body, dapat kong mapataas ang rate ng tagumpay ko sa 100%. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mayroon pa ring ilang mga elixir sa kanilang interspatial ring na maaaring mapabilis ang pagpipino ng Dragon Lock. Gayunpaman, kahit na may mga elixir na ito, hindi nila mapataas ang rate ng tagumpay ng Heavenly Tribulation sa 100% sa loob ng isang araw. Kaya, pinili ni Yezuan na magtago sa ngayon. Kayong tatlo ay susunod sa akin sa ngayon. Babalik tayo sa lungsod bukas. Bukas, pakakawalan kita sa aking kontrol, sabi ni Yezuan. Oo, magalang na tumanggo silang tatlo at umalis kasama si Yezuan. Ang tatlong taong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bagamat wala silang gaanong langis, kung may mangyari man, magagamit pa rin niya ang tatlo para protektahan siya. Inakay ni Yezuan ang tatlo palayo. Sa pagkakataong ito, walang tiyak na layunin ang nasa isip ni Yezuan. Gusto lang niyang umalis sa Silverwing City at humanap ng lugar para pinuhin ang kanyang Dragon Fate bago sumailalim sa kanyang Tribulation. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay iyon sa dapit hapon. Biglang may lumapit sa kanya na figure. Sobrang bilis. Nagulat si Yezuan. Ang bilis na ito ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Agad siyang huminto at pinagmasdan ang figurang mabilis na papalapit sa kanya. Siya yun. Nagulat si Yezuan dahil ang taong dumating ay talagang henyo ng tao na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Paano niya tayo naabutan? Hindi maintindihan ni Yezuan. Dapat walang problema sa kanya. Pagkatapos, ang problema ay dapat na nasa tatlong tao na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi niya inaasahan na siya pala ang naghukay ng sarili niyang libingan. Gusto ng City Lord na bumalik ka. Matapos lumapit ang binata na nakaputi, direktang sinabi niya kay Yezuan. Tumingin si Yezuan sa kanya at nag-isip. Ang binata na nakaputi ay isa ring Third Tribulation Supreme. Kasabay nito, naintindihan niya ang 30% ng sword intent. Maaari siyang ituring na isang henyo. Ang taong nasa likod niya ay dapat ang City Lord ng Silverwing City. Sa makatuwid, hindi magagarantiya ni Yezuan na ang kanyang Eye of Control ay magiging epektibo sa isang taong nabighani. Kung ito ay hindi epektibo, kung gayon ang magkabilang panig ay kailangang lumaban. Malapit na akong dumaan sa aking kapigatian. Naghahanap ako ng isang tahimik na lugar upang dumaan sa aking kapigatian, sagot ni Yezuan.
Ang City Lord Mansion ay isang magandang lugar para dumanas ng iyong kapigatian. Sagot ng binata, I'm sorry, nakalabas na ako. Babalik ako bukas, sabi ni Yezuan. Since that is the case, I have no choice but to bring you back. Agad na naglabas ng armas ang binata. Mag-away tayo, sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Inilabas din ni Yezuan ang kanyang sandata. Sa sumunod na sandali, diretso niyang ginamit ang nag-aapoy na mata ng binata sa binata. Og! Marahas na nanginig ang katawan ng binata. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Alam niyang ito ang paraan ni Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Tiniis ng binata ang sakit at umatake. Direkta ring naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada. Annihilation Slash. Ginaya niya ang galaw na ito mula sa binata. Dati, hindi niya ito magagamit dahil nasa syudad siya. Ngayon, magagamit niya ito para mapataas ang kanyang kahusayan. Kasabay nito, direktang ginamit din ni Yezuan ang Eye of Control sa binata pagkatapos maglaslas gamit ang kanyang espada. Ding! Nabigo ang control. Na-notify ang system. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadaling kontrolin ang isang taong Jinayuma. Pagkatapos ng lahat, ang binata ay suportado ng Silverwing City Governor. Ang Silverwing City Governor ay hindi bababa sa Third Tribulation Supreme Being. May mga chismis pa na nakalusot siya sa Fourth Tribulation Supreme Being level. Kung gusto ni Yezuan na kontrolin ang isang taong Jinayuma ng Silverwing City Governor, kakailanganin niyang pataasin ang kanyang cultivation base sa Third Tribulation Supreme Being level. Boom! Nang magbanggaan ang dalawang sword shi, bahagyang lumakas ang atake ng binata. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Yezuan at iniwasan niya ito. Ding! Tumaas ang kahusayan ni Annihilation Slash. Kasalukuyang kahusayan, 20%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Annihilation Slash. Kasalukuyang kahusayan, 30%. Ding! Tumaas ang kahusayan ni Annihilation Slash. Kasalukuyang kahusayan, 40%. Ang system notification ay patuloy na tumutunog sa isip ni Yezuan. Pagkatapos ng ilang round, tumaas ang kanyang kahusayan sa 70%. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang exquisite steps ay tumaas din sa 60%. Kayong lahat, sama-samang atakihin siya. Inutusan ni Yezuan silang tatlo sa kanyang isip. Kaagad, ang iba pang tatlo ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa binata. Kahit na ang binata ay nakapatay ng isang Third Tribulation Supreme Being expert sa isang iglap, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na sinusunog ng nag-aapoy na mata ni Yezuan. Sa sobrang sakit ay hinihiling na sana niyang mamatay na siya. Ang lakas ng kanyang labanan ay nabawasan ng hindi bababa sa 20%. Ang tatlo pang iba ay mga Third Tribulation Supreme Beings din. Kaya naman, nagawa pa ring bantan ng kanilang mga pag-atake ang binata. Hindi lamang iyon, ngunit ang lakas ni Yezuan ay tumataas pa rin. Kahit Jinayuma ang binata ay naiisip pa rin niya. Gayunpaman, may ilang bagay na hindi niya naiintindihan. Una, ang tatlong ito ay mga consecrators ng City Governor's Mansion. Bakit nila tutulungan si Yezuan? Si Yezuan ay tao lamang. Hindi siya mula sa Fox Charm Clan. Pangalawa, bakit alam ni Yezuan ang kanyang Annihilation Slash? Mas mabuting umatras ka ng mabilis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, malamig na sigaw ni Yezuan. Huwag mo nang isipin yun. Kabanata 845. Hindi may kakaila na malakas ang kalooban ng binatang ito. Ang tatlo pa ay natama ng nag-aapoy na mata at sa sobrang sakit ay hindi man lang sila nakalaban. Gayunpaman, kayang tiisin ng binatang ito ang mga pag-atake ng iba pang apat at gumanti. Siyempre, ito ay dahil din sa nagpakita ng awa si Yezuan. Since that's the case, huwag mo akong sisihin dito. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang siya ay pumutok gamit ang kanyang espada. Ang Annihilation Slash, na itinaas sa 80%, ay tumusok sa hangin. Kasabay nito, muling ginamit ni Yezuan ang kanyang Sky Eye. Ang mata ng ilusyon. Matapos masunog ng nag-aapoy na mata ng 3 beses, napakahina na ng lakas ng loob ng binata. Ang Eye of Illusion ay agad na naging dahilan ng pagkahulog niya sa isang ilusyon. Boom! Bago pa masira ang ilusyon, tinamaan ng Annihilation Slash ang binata.
Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo at pinalipad. What a strong sovereign golden body. Natatakot ako na maihahambing ito sa isang third stage sovereign. Hindi mapigilan ni Yezuan na humanga. Gayunpaman, imposibleng bantayan ang Burning Eye. Hindi man lang nakatiis ang binata. Bagamat nakapikit siya, paano siya lalaban ng nakapikit? Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang binibini mula sa Fox Clan, si Luoluo. Talagang nakikita niya sa pamamagitan ng ilusyon na ginawa ni Yezuan sa kanyang mga mata. Ito ay talagang masyadong kakaiba. Sa katunayan, gusto ni Yezuan na gamitin ang Eye of Control para kontrolin si Luoluo. Gayunpaman, hindi niya magagarantiya na magtatagumpay siya sa isang pagsubok. Kung siya ay mabaigo at si Luoluo ay sumigaw sa alarma, hindi siya makakaalis sa City Lord's Mansion ng buhay. Matapos mapalipad ang binata ng Annihilation Slash, nagpa siyang tumalikod at umatras. Pagkatapos ng lahat, kayang kontrolin ni Yezuan ang tatlo pa para salakayin siya, ngunit hindi siya nang ahas na patayin si Yezuan at ang tatlo pa. Kaya naman, maaari lamang siyang umatras. Sa tingin mo ba maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Ginamit muli ni Yezuan ang Eye of Illusion sa sandaling lumingon ang binata. Nahulog sa isang ilusyon ang binata. Mabilis na sumugod si Yezuan at hinubad ang interspatial ring ng binata. Gayunpaman, sa panghihinayang ni Yezuan, ang interspatial ring ng binata ay naglalaman lamang ng mga healing pills at wala ng iba pa. Kalimutan mo na ito. Bibigyan ko ng mukha ang Silverwing City Master at iligtas ang iyong buhay. Malamig na ngumuso si Yezuan at tumalikod para umalis. Nanatili ang tatlo pa at hinintay siyang makaalis bago binitawan ang mga pagpigil sa kanila. Labis na nadismaya si Yezuan na hindi makontrol ang binata, ngunit wala siyang magagawa. Kung tutuusin, ang nanggayuma sa binata ay maaaring maging pang-apat na kapigatian na Supremo, at hindi pa niya nalampasan ang ikatlong kapigatian. Nagising ang binata. Matapos tamaan ng Burning Eye ng 4 na sunod-sunod na beses, napakahina ng kanyang lakas. Inabot siya ng ilang segundo para masira ang Eye of Illusion. Sa oras na nag-react siya, nawala na si Yezuan ng walang bakas. Sa pagkakataong ito, pinakawalan siya ni Yezuan, na isang maliit na tagumpay para sa kanya. Gayunpaman, nakuha na niya ang pagmamay-ari ng Silverwing City Lord. Kung papatayin niya ito, wala itong puso sa kanya. Kung sa nakaraan, tiyak na papatayin niya ang lahat. Bagamat hindi siya hinabol ng binata, naglakbay pa rin si Yezuan ng kalahating oras bago siya huminto at dumaong sa isang bulubundukin upang magpahinga. Yung tatlong tao dapat may trackang mark sa kanila. Kaya naman mabilis akong maabyutan ng binata. Ngayong mag-isa na ako, hindi na niya ako mahahanap. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, madilim na ang langit. Kahit na personal na kumilos ang Silverwing City Lord, hindi niya ito mahahanap. Papakasalan niya si Luoluo bukas. Kung hindi siya umalis ngayon, hindi siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Naisip niya na ang Silverwing City Lord ay dapat na galit ngayon. Ang kanyang anak na babae ay ikakasal, ngunit ang lalaki ay tumakas mula sa kasal. Isang malakas na sampal ito sa mukha niya. Kalimutan mo na, simulan na natin ang pagpino sa Dragon Lock. Si Yezuan ay walang masyadong pakialam. Nilunok niya ang isang elixir at sinimulang pinuhin ang Dragon Lock. Ang Devo-Uling system ay talagang mahusay, ngunit kailangan pa rin niyang pinuhin ang Dragon Lock mismo. Sa kabutihang palad, mayroon siyang elixir na maaaring mapabilis ang proseso ng pagpino. Kung hindi, aabutin siya ng higit sa 1 buwan para pinuhin ang Dragon Lock. Sa pagkakataong ito, ginugol ni Yezuan ang 1 buong araw sa pagpino sa Dragon Lock na nakuha niya mula sa interspatial rings ng 3 City Lords. 1 araw na ang lumipas. Dapat hinahanap na ako ng Silverwing City Lord. Buti na lang at hindi ako nagsumbong sa Desolate Mighty Tribe. Kung hindi, mahihirapan ako. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pinalaya na niya ang 3 Guardians ng City Lord Mansion at ibinalik ang kanilang kalayaan. Gayunpaman, ang Third Tribulation Supremacy ng Demonic Snake Clan ay nasa City Lord Mansion pa rin. Gamit ang Eye of Control, makakapag-utos siya sa Supremo ng Demonic Snake Clan. Gayunpaman, hindi siya makausap ng Supremo ng Demonic Snake Clan. Ito ay isang maliit na kawalan. Mas maganda kung makakapag-usap sila ng diretso.
Kalimutan mo na. Sinulyapan ni Yezuan ang panel at nalaman na ang tagumpay ng Tribulation Transcendence ay umabot na sa 100%. Agad niyang sinimula ng Tribulation Transcendence. Ang Yuan Qi ng langit at lupa ay nagsimula ng mabilis na mag-condense. Tahimik na nakaupo si Yezuan sa lupa. Ang Third Tribulation Supreme ay may kabuuang 3 kidlat. Ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa Second Tribulation Supreme. Gayunpaman, si Yezuan ay may 100% na pagkakataong makalusot, kaya hindi siya natakot. Boom! Ang unang kidlat ay namuo sa kalangitan at tumama sa noo ni Yezuan. Kahit masakit, nararamdaman ni Yezuan na nagbabago ang kanyang katawan. Ang sarap sa pakiramdam. Ang pangalawang kidlat ay nagko-condense pa rin. Gayunpaman, sa sandaling ito, hiss! Biglang narinig ni Yezuan ang kaluskos ng damo sa hangin. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at mabilis itong naramdaman. Nalaman niya na may isang figure na pumasok sa kanyang sensing range at tumatakbo papunta sa kanya sa napakabilis na bilis. Naku, may tao! Nag-iba ang ekspresyon niya at nagmamadaling bumangon sa lupa. Sa kabutihang palad, ang kanyang rate ng tagumpay ay 100%. Kahit na lumaban siya sa Tribulation Transcendence, hindi ito magiging problema. Sa sandaling ito, natagpuan niya na ang figure ay maliit at may mahabang buntot. Miyembro ito ng Demonic Fox Clan. Luo-luo, nag-react si Yezuan. Gaya ng inaasahan, nang tatama na ang ikalawang kidlat, isang maliit na figure ang lumabas sa kagubatan. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Ito ay walang alinlangan na si Luo-luo. Hindi ka makakatakas. Tumingin si Luo-luo kay Yezuan na may nakaka-relax na ekspresyon. Boom! Sa sandaling ito, tumama ang Sovereign Tribulation Lightning. Kumunat ang noo ni Yezuan. Ang Sovereign Tribulation Lightning ay hindi isang banta sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano siya mahahanap ni Luo-luo. Paano mo ako nahanap? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Dahil nag-iwan ako ng marka sa katawan mo. Walang iniisip na sagot ni Luo-luo. Mark! Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagsimulang mag-alala. Naalala niya na minsang tinapik ni Luo-luo ang kanyang balikat. Agad niyang binuklat ang kanyang damit at nakita niyang may cute na marka ng kuko sa kanyang balikat. Ang sistema ng paglamon ay hindi nagpaalam sa akin. Nagulat si Yezuan. Ang Luo-luo na ito ay talagang hindi simple. Dapat dumaan ka muna sa Tribulation Transcendence. Kung maabala ka sa Tribulation Transcendence, mag-ingat na huwag mamatay. Biglang humajijek si Luo-luo. Tiningnan siya ni Yezuan na may nakakatakot na ekspresyon. Boom! Ang ikatlong Sovereign Tribulation Lightning ay tumama sa ulo ni Yezuan. Kabanata 846. Ding! Matagumpay ang pag-akyat. Simula sa reconstruction ng Sovereign Golden Body. Nag-prompt ang system. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Yezuan na naging pink ang mga mata ni Luo-luo. Kaakit-akit, magandang babae, pinili mo talaga akong gayumahin kapag ni-reconstruct ko ang Sovereign Golden Body. Maganda ang plano mo, bulalas ni Yezuan sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, nabigo ang nakakabighani. Failed. Paano ito posible? Bulalas ni Luo-luo. Hindi siya naniwala at sinubukang gayumahin muli si Yezuan. Nabigo na naman. Walang kwenta. Immune na ako sa charm. Umiling si Yezuan. Hindi siya nang ahas na kumilos sa Castellan Manor. Gayunpaman, ngayong nasa gitna sila ng kawalan, bakit hindi siya kumilos? Gayunpaman, nang malapit na niyang kontrolin si Luo-luo, biglang ipinikit ni Luo-luo ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, nabigo ang kagandahan. Subukan ito, Master at Servant Blood Contract. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang eskarlata na hanay sa ilalim ng mga paa ni Luo-luo. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ang maliit na marka ng kuko sa balikat ni Yezuan. Master at Servant Blood Contract. Nagulat si Yezuan. Ginamit niya ang bagay na ito noon para supilan si Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ginagamit ng ibang tao. Gayunpaman, kahit si Charm ay hindi umubra sa kanya. Paano gagana itong Master and Servant Blood Contract? Naramdaman ni Yezuan ang biglaang paglakas ng enerhiya sa kanyang isipan. Gusto nitong kontrolin ang kanyang utak ngunit hinarang ng devouring system. Ding! Nabigo ang pagpirma ng Master and Servant Blood Contract.
Nagkaroon ng backlash ang kabilang partido. Gusto mo bang baligtarin ang pagpirma? Matapos marinig ang prompt ng system, huminto sandali si Ye Zuan. Gaya ng inaasahan niya, nabigo ang pagpirma ng master-servant contract. Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ng baligtarin ang pagpirma? Ibig bang sabihin ay siya ang amo at si Luo ang katulong? Oo, sinubukan ni Ye Zuan na sumagot. Pagkatapos, nakita niyang nagbago ang ekspresyon ni Luo. Napabulalas siya, hindi. Gayunpaman, hindi ito sa kanya. Ding! Matagumpay ang pagpirma ng Master and Servant Blood Contract. Sabi ng system prompt. Pagkatapos, nakita ni Ye Zuan ang pangalan ni Luo sa kolum ng Object of the Seer. What the F***? Paano ito naging sex object? Nagulat si Ye Zuan. Naisip niya na ang kontrata ng Master Servant na ito ay may parehong epekto sa Eye of Control, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang item. Ang mga kabataang babae ng Fox Charm Clan ay naging mga bagay sa pakikipagtalik. Wuo, bakit may backlash? Imposible ito. Agad na umiyak si Luo. Malalaki at maliliit na perlas ang nahulog sa lupa. Siya ay labis na nalungkot. Noong una, gusto niyang maging Panginoon ni Ye Zuan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kontrata ng dugo ng Master Servant ay nag-backfired at siya na lang ang naging katulong. Bata, naglalaro ka ngayon ng apoy. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang Master Servant Blood Contract na ito ay hindi umabot sa control quota ng Eye of Control. Hanggat gusto niya, maaari niyang sirain ang kontrata at ibalik si Luo sa kalayaan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ganap niyang inalis ang kaisipang ito. Hindi, ganap niyang pinawi ang kaisipang ito. Ding! Nag-mutate ang Beast God Bloodline. Na-upgrade na ang lahat ng advancement path. Sa pagkakataong ito, ang system notification ay naging sanhi ng pagkatulala ni Ye Zuan sa mismong lugar. Nag-mutate ang bloodline ng Beast God. Ano ang nangyayari? Mabilis niyang sinulyapan ito at napagtanto na ang lahat ng advancement path ng bloodline ng Beast God ay na-upgrade na. Noong una, kapag ang Dexterity Advancement Path ay na-upgrade sa 5, maaari nitong dagdagan ang bilis ng paggalaw ng 50%, ngunit ngayon ay na-upgrade na ito sa 6. Ang kanyang lakas ay tumaas din sa 2, ang kanyang bilis ng paglaki ay tumaas din sa 2, at lahat ng kanyang mga katangian ay tumaas din sa 2. Ang bloodline ng Beast God ay may kabuuang 8 advancement path, ngunit ngayon, lahat ng mga ito ay na-upgrade na. Ito ay nagpagulo kay Ye Zuan. Ang batang babae na ito ay malamang na may ilang uri ng malakas na bloodline sa kanyang katawan. Pagkatapos mag-isip sandali, dumating si Ye Zuan sa ganitong conclusion. Umiiyak pa rin ang babaeng nasa harapan niya. Tumingin si Ye Zuan sa kanya at sinabing, halika rito. Bagamat ayaw niyang sumunod, ang marka ng kontrata sa kanyang isip ay naging imposible para kay Luo na lumaban. Kaya lang niyang maglakad at umiyak. Napakalungkot niya. Wuo. Ang dalawang tenga ni Luo, na orihinal na lumakas, ay natatakpan ng kanyang magandang buhok dahil sa kanyang kalungkutan. Ang kanyang malambot na buntot ay natural ding bumabagsak, at siya ay mukhang walang sigla. Habang umiiyak siya, naglakad siya sa harap ni Ye Zuan. Wuo, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang umiyak, wala akong ginawa sa'yo. Sabi ni Ye Zuan na masakit ang ulo. Ang cute na batang babae na umiiyak sa harap niya, lamambat ang puso niya. Anong gusto mong gawin? Itinaas ni Luo ang kanyang maliit na mukha at tumingin kay Ye Zuan. Magtanong ng ilang mga katanungan. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing, paano mo nalaman na ang aking mga mata ay maaaring mag-ilusyon? Feeling. Direktang sumagot si Luo. Ngayong si Ye Zuan ay Panginoon ni Luo, hindi makapagsinungaling ang huli, kaya naniwala si Ye Zuan sa kanya. Ang iyong Master-Servant Blood Contract ay hindi ordinaryong Master-Servant Contract, saan ito nanggaling? Tanong muli ni Ye Zuan. Naalala niya na noong nasupil niya si Wei Zhenchen, gumamit lang siya ng ordinaryong Master-Servant Contract. Sa pagkakataong ito, gumamit si Luo ng isang Master-Servant Blood Contract. Hindi ko alam, pinanganak ako nito. Umiling si Luo. Born with it. Kapareho ba ng charm? Kumunot ang noo ni Ye Zuan. Umiling pa rin si Luo at sinabing, hindi, basta't mula ka sa Fox Charm Clan, maaari kang manggayuma.
Ngunit ako lang ang nakakaalam kung paano bumuo ng isang master-servant blood contract, natutunan ko ito pagkatapos kong makapasa sa Third Supreme Tribulation. Natutunan mo ito pagkatapos na malagpasan ang kapigatian, maaari bang? Biglang nanlaki ang mga mata ni Yesuan at sinabing, pwede ba itong minanang alaala? Oo, masunarang tumanggaw si Luo. Nagulat ito kay Yesuan. Ang mga ninuno ng mga nagmana ng memorya ay hindi mga ordinaryong eksperto. Ang mga ganyang eksperto ay itatatak ang kanilang kaalaman sa kanilang bloodline, pagkatapos ay malalaman din ito ng kanilang mga inapo at hindi ito mawawala. Siyempre, hindi lahat ng mga inapo ay nagmana ng memorya. Nagmana ka talaga ng alaala, alam ba ng tatay mo? Tanong ni Yesuan. Oo, tumanggo si Luo. Naaalala ko na ang Fox Charm Clan ay nahahati sa maraming iba't ibang clan. Alin ka? Tanong ni Yesuan. Bukod sa mga pangkalahatang clans ng Beast Charm Clan, mayroon ding iba't ibang clans, tulad ng Ice Fox, Flaming Sun Fox, Heart Seducing Fox, at iba pa. Hindi ko rin alam. Pinunasan ni Luo ang kanyang mga luha at umiling. Sige, hindi na nagtanong pa si Yesuan, ngunit naunawaan niya na ang taong nagmana ng alaala sa katawan ni Luo ay dapat na napakalakas, marahil ay mas malakas pa sa isang Supremo. Sa oras na ito, itinaas ni Luo ang kanyang mukha na may bahid ng luha at malungkot na sinabi, maaari mo ba akong palayain? Paano ko gagawin iyon, kung hindi ka nagdusa ng backlash sa pagkakataong ito, papakawalan mo ba ako? Tanong ni Yesuan. Nako, kapag nalaman ito ng aking ama, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sinimulan talaga ni Luo na banta si Yesuan. Paano niya malalaman? Biglang ngumiti si Yesuan ng malungkot. Sa isang pag-iisip, nawala si Luo sa manipis na hangin sa kanyang harapan. Anong ginawa mo? Nasaan ito? Kabanata 847. Anong ginawa mo? Nasaan ito? Hindi na kailangang sabihin, naalala ni Yesuan si Luo pabalik sa physical space at pagkatapos ay pinakawalan siya. Ngayong si Luo ang kanyang physical space, ito ay mas maginhawa kaysa sa Eye of Control. Anong ginawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Luo. Iniisip niya kung natamaan siya ng isang ilusyon at tumakbo sa isang dayuhang espasyo. Wala lang. Ngayong lingkod mo na ako, paano mo ako haharapin? Malungkot na tanong ni Yesuan. Ikaw, magsasalita na sana si Luo nang biglang gumalaw ang marka sa kanyang ulo. Masunurin lamang siyang tumatawag, mas, guro, ang isang normal na kontrata ng Panginoon at lingkod ay maaaring maging masunurin sa isang alipin, lalo pa ang isang kontrata ng dugo ng amo at alipin. Napakabuti, ngunit huwag mo akong tawaging master. Tawagin mo akong young master, nakangiting sabi ni Yesuan. Young master, umiyak si Luo. Pagkatapos ay sinabi, young master, pwede mo ba akong paalisin? Speaking of which, ikakasal na tayo ngayon. Di ba utusan kita? Sabi ni Yesuan, pagkatapos ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata. O sinasabi mo na gusto mo akong suyuan sa wedding night natin? Ako, saglit na nag-alinlangan si Luo, at sa wakas ay tumanggo. Gaya ng inaasahan, ngumuso si Yesuan. Ngayon lang, hindi sinasadyang pumirma siya ng Master and Servant Blood Contract, na naging sanhi ng pag-mutate ng kanyang Beast God bloodline. Gayunpaman, kung malaya pa si Luo, hindi alam ni Yesuan kung ang kanyang kadugo na Beast God ay bababa. Imposibleng bitawan kita, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Pinalaki ni Yesuan si Luo at sinabing, ang pagkilala sa akin bilang iyong guro ay walang pakinabang. Ang iyong kasalukuyang lakas ay dapat tumaas ng 20%, tama ba? Nang marinig niya ang unang pangungusap, handang umiyak muli si Luo, ngunit nang marinig niya ang pangalawang pangungusap, nagulat siya. Lakas tumaas ng 20%. Bakit naman? Maingat niyang naramdaman ang lakas ng kanyang sovereign golden body at naramdaman niya na tumaas ito ng husto. Siya clawed forward, at isang claw anino palm unit sa kalawakan. Ang kapangyarihan nito ay hindi maipaliwanag na tumaas ng 20%. Paano magiging ganito? Tinitigan ni Luo si Yesuan nang nanlalaki ang mga mata. Hindi lang tumaas ng 20% ang iyong lakas, tataas din ng 20% ang bilis ng iyong cultivation. Maraming benepisyo ang pagkilala sa akin bilang iyong master, sabi muli ni Yesuan.
Ang pagbabago ni Luoluo ay natural dahil sa bloodline ng Beast God. Dahil sa mutation ng bloodline ng Beast God, tumataas ang lahat ng advancement path para sabihin, ang bilis ng paglago at lahat ng katangian ng bloodline ng Beast God ay tumaas, na 20% kung sabihin, 120% na pagtaas. Ikaw, young master, paano mo ito nagawa? Nagulat si Luoluo. Wala pa siyang narinig na sinumang nakapagpapalakas ng lakas pagkatapos pumirma ng kontrata. Luoluo para sabihin, Luoluo. Tiyak na hindi niya pababayaan si Luoluo. Bagamat ito ay medyo walang puso, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Kung siya ay hindi sapat na malakas at walang devouring system, siya ay kontrolado ni Luoluo, tulad ng mga kabataang tao na nakaintindi ng 30% ng layunin ng espada. Oo naman, sumang-ayon si Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Siya na ngayon ang guro ni Luoluo. Sa isang pag-iisip, maaari niyang i-trigger ang blood contract sa pagitan nila at patayin siya. Kaya naman, hindi nang ahas ang ama ni Luoluo na salakayin siya. Gayunpaman, bago bumalik sa Silverwing City, may isa pang dapat gawin si Yezuan. Oh, young master, anong tinitingin-tingin mo? Biglang napaatras si Luoluo, na puno ng puot ang kanyang mga mata. Huwag masyadong mag-isip. Ako na ang master mo. Akin na ang mga gamit mo. Ibigay mo sa akin ang Universe Ring, utos ni Yezuan. Nakahinga ng maluwag si Luoluo nang marinig niya na gusto lang ni Yezuan ang Universe Ring. Natatakot siya na si Yezuan ay biglang maging sakam at gumawa ng karumihan sa isang 14 na taong gulang na batang babae na tulad niya. Dito, inalis ni Luoluo ang Universe Ring sa kanyang daliri at ibinigay ito kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang Universe Ring at tiningnan ito. Bagamat maraming bagay sa loob, hindi sapat ang mga iyon para makalusot siya sa middle stage third stage supremacy. Young Master, kung kukunin mo ang lahat, ano ang dapat kong gamitin? Sabi ni Luoluo na medyo hindi nasisiyahan. Hoy, akin na ang mga gamit mo. Huwag kang ang mag-calculative. Ang mga blood potion na ito ay para sa iyo. Ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto ay mas mahusay kaysa sa iyong gamot sa pagbawi. Si Yezuan ay naglagay ng maraming blood potion sa Universe Ring. Black-hearted, kuripot, bulong ni Luoluo sa kanyang puso. Anong sabi mo? Biglang nagtaas ng kilay si Yezuan. Naririnig mo ba talaga ako? Nagulat si Luoluo. Kalokohan. Kung maglakas loob kang sampain muli ako sa likod ko, wala kang matitirang cultivation resources, malamig na sabi ni Yezuan. Then why are you keeping me? Let me go. I'll ask Daddy to exchange for some heavenly treasures. Kinusat ni Luoluo ang kanyang nakakaawang mga mata at sinabi. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Payag ka bang humiwalay sa 20% na pagtaas ng lakas? Oh. Natahimik muli si Luoluo at nagtanong, paano mo ito nagawa? You don't need to know. In any case, permanenteng tataas ng 20% ang lakas mo. Kung gusto mo talagang umalis, okay lang. I'll let you go after I'm done using you. Walang pakialam na sabi ni Yezuan. Anong ibig mong sabihin na pakakawalan mo ako pagkatapos mo akong gamitin? Nakakainis. Luoluo ay labis na hindi nasisiyahan sa salitang ginamit. She pouted playfully at naglakad palabas. Babalik ako sa Silverwing City para ipaalam sa tatay ko. Okay, tumango si Yezuan at sinundan ng mga yapak ni Luoluo. Sabay silang bumalik sa Silverwing City. Nakarating na si Yezuan sa Third Tribulation Supreme Realm. Matapos ang pagtaas ng liksi, ang kanyang bilis ay masasabing hindi magagapi sa mga kaparehong antas. Gayunpaman, ang bilis ni Luoluo ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Namana ni Luoluo ang kanyang mga alaala. Hindi niya maipasa ang kaalaman sa kanyang mga alaala sa iba. Masasabing pinanganak siya nito. Bukod dito, sa tuwing makakalusot siya, magiging bihasa siya sa mga bagay na natutunan niya. Halimbawa, kapag natuto siya ng martial art, maaabot niya ang proficiency level na 100%. Dapat ay ang martial art na natutunan ng kanyang mga ninuno. Sa makatuwid, hinuhulaan ni Yezuan kung anong uri ng bloodline ang mayroon si Luoluo sa kanyang katawan. Talagang nakakatakot ito. Mabilis na bumalik ang dalawa. Wala pang 2 oras, bumalik sila sa Silverwing City.
Nang makita ng general na nagbabantay sa lungsod na bumalik si Yezuan, nagmamadali siyang sumigaw. Mga lalaki, hulihin mo siya. Ang pagtakas ni Yezuan mula sa kasal ay kilala ng buong lungsod. Matagal na siyang hinahanap. Tumigil ka. Nagmamadaling sigaw ni Luoluo. Young City Lord, ito. Ang Third Tribulation Supreme Realm General ay tumingin kay Luoluo. He has been charmed by me. You guys can go do your own thing. Nagmamadaling paliwanag ni Luoluo. Ang kontrata ng dugo ng Master Servant ay iba sa Eye of Control. Dati, makokontrol lang ni Yezuan ang mga taong kinokontrol niya. Hindi niya kayang makipag-usap sa ibang mga taong kinokontrol niya. Ngunit ngayon, nakakausap na niya si Luoluo sa isip nito. Ito ay napaka-maginhawa. Oo, Kabanata 848. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, may natuklasan ang general. Pakiramdam niya ay hindi nakukulam si Yezuan. Sa halip, siya ay nasa kanyang normal na kalagayan. Sige, sinabi ko na nakukulam siya. Hindi mo kailangang mag-alala masyado tungkol dito, nagmamadaling paliwanag ni Luoluo nang mapansin niya ito. Sa pagkakataong ito, ang general ay tumanggo lamang at pinayagang umalis sina Yezuan at Luoluo. Sa daan pabalik sa City Lord's Mansion, hindi naiwasang itanong ni Yezuan sa kanyang isipan, kasalukuyan akong kulang sa langit at lupang kayamanan. Hihingi ka ba sa iyong ama ng ilan mamaya? Bakit ka ba nagkakaganito? Nahuli mo na ako. Sinusubukan mo pa bang lokohin ang tatay ko? Hindi nasisiyahang sabi ni Luoluo. Paano mo nasasabi yan? Kung tataas ang lakas ko, mas mapoprotektahan kita. Walang kahihiyang sabi ni Yezuan. Hindi. Ang saloobin ni Luoluo ay matatag. Walang ibang sinabi si Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang pagbabalik kasama si Luoluo ay lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang sobrang eksperto. Mula kay Luoluo, nalaman niya na ang Silverwing City Lord ay nakapasa na sa Fourth Tribulation Supremacy. Sa makatuwid, ang Silverwing City Lord ay isang Fourth Tribulation Supremacy at napakalakas. Kung hindi sila mag-iingat, baka mahuli sila at bugbugin. Siyempre, kung ang kabilang partido ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Luoluo, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Mamaya ko na lang ipapaliwanag. Young Master, huwag kang magsalita ng kahit ano. Nang malapit na silang makarating sa City Lord's Mansion, nagmamadaling sinabi ni Luoluo. Nakuha ko. Tumango si Yezuan. Pakiramdam niya ay walang magawa. Mula nang makapasok sa lungsod, pakiramdam niya ay naging utusan siya. Sa pangunguna ni Luoluo, sinundan siya ni Yezuan sa mansion ng City Lord. Sa pangunguna ni Luoluo, ang Silverwing City Lord ay walang magagawa kundi ang magkompromiso. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, ang Silverwing City Lord ay kasalukuyang tumatanggap ng isang mahalagang panauhin at sila ay pinigilan ng isang tao. Sino ang nakikita ni Ama? Hindi maiwasang magtanong ni Luoluo. Ang taong pumihil sa kanila ay ang henyo ng tao na nakaintindi ng 30% ng layunin ng espada na natalo ni Yezuan. Sinulyapan niya si Yezuan at sinabing, isang eksperto mula sa Imperial Family. Pamilya ng Imperial. Nasa malayong lugar kami, kaya kadalasan hindi gumagalaw dito ang mga tao sa Royal Family. Medyo nagulat si Luoluo, ngunit hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, tahimik siyang naghintay. Ang kwarto kung saan sila nag-uusap ay may soundproof array formation. Kahit si Yezuan, na may eye of perception, ay hindi marinig ang mga boses sa loob. Dalawang malalakas na aura lang ang naramdaman niya. Ang aura ng ekspertong iyon mula sa Fox Charm Imperial Family ay hindi mas mahina kaysa sa iyong ama. Natatakot ako na isa rin siyang Fourth Tribulation Supreme, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Feeling ko nandito siya para manghiram. Sagot ni Luoluo, ang iyong mga hinala ay palaging tumpak. Patuloy na tanong ni Yezuan. Oo naman. Biglang itinaas ni Luoluo ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib, mukhang proud na proud sa kanyang sarili. Hindi maintindihan ng binata sa gilid. Malinaw na hindi nag-uusap ang dalawa, kaya bakit nagkaroon sila ng kakaibang ekspresyon? Hindi kaya ginagamit nila ang kanilang mga mata para makipag-usap. Naghintay sandali sina Yezuan at Luoluo sa labas. Pagkatapos, bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae mula sa Fox Tribe.
Ang lakas ng aura, bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Ang babae mula sa Fox Tribe ay nasa edad 30s. Pagkalabas niya, sinulyapan niya sina Yezuan at Luoluo bago siya umalis. Pagkatapos, lumabas ng silid ang Silverwing City Governor. Nang makita ng Silverwing City Governor si Yezuan, agad siyang nagalit. Gusto niyang sumugod at sampilan si Yezuan hanggang sa mamatay. Luoluo, nakabalik ka na. Bastos ka, how dare you come back? Sa pagkakataong ito, marami na siyang nawalan ng mukha. Pare, wait, mabilis na lumapit si Luoluo at hinawakan ang braso ng Silverwing City Governor. Pagkatapos, bumulong ito sa kanya ng ilang salita. Bakit mo siya kinakausap? Naguluhan ang Silverwing City Governor. Ako, tumigil sandali si Luoluo at palihim na tumingin kay Yezuan. Ayaw magpatalo ni Yezuan. Dumiretso siya sa punto at sinabing, Senyor, ang Luoluo ay nasa ilalim ko na ngayon. Ano? Nang marinig ito ng Silverwing City Governor, halos sumugod siya at patayin si Yezuan. Gayunpaman, bigla niyang naalala na maraming paraan para makontrol ang isang tao. Halimbawa, ang alindog ng Fox Tribe ay makokontrol lamang ang isang tao. Gayunpaman, may iba pang mga pamamaraan na maaaring pumatay sa taong kinokontrol. Gobernador ng lungsod, matalino kang tao. Sinubukan akong kontrolin ni Luoluo gamit ang Master and Servant Blood Contract. Gayunpaman, hindi inaasahang na-counterattack siya. Ngayon, mapapatay ko siya sa isang pag-iisip lang, pagbabanto ni Yezuan. Ikaw, ang Silverwing City Governor ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Mabilis niyang tanong sa mahinang boses. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tumango si Luoluo. Nangangahulugan ito na talagang kontrolado ni Yezuan si Luoluo. You were supposed to marry Luoluo. Bakit ka tumakas sa kasal? Galit na tanong ng Silverwing City Governor. Wala akong balak na pakasalan si Luoluo. Pumayag lang ako para bumili ng oras, sagot ni Yezuan. Fine. Bitawan mo si Luoluo at bibitawan kita. Pagkatapos magsalita ng Silverwing City Governor, idinagdag niya, I can give you whatever you want. No need. Siya lang ang gusto ko. Umiling si Yezuan at tumanggi. Nililigawan mo si kamatayan. Ang pagkamuhi ng Silverwing City Governor kay Yezuan ay muling tumaas. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos. Kung gagawa siya ng hakbang, maaaring hindi makayanan ni Yezuan ang isang galaw mula sa kanya. Gayunpaman, ganap na kayang kontrolin ni Yezuan ang buhay ni Luoluo bago siya mamatay. Ama, makinig ka sa akin. Nagmamadaling sumabad si Luoluo. Ang 2 taong ito, ang isa ay ang kanyang ama, at ang isa ay ang kanyang Panginoon. Hindi magiging mabuti para sa kanila na lumaban hanggang kamatayan. Matapos marinig ang paliwanag ni Luoluo, bahagyang naantig ang Silverwing City Governor. Bumulong siya, tumaas ng 20% ang lakas mo. At saka, tumaas ng 20% ang bilis ng cultivation mo. Man, totoo ito. Tumango si Luoluo. Kahit na ang pagtaas ng lakas ng 20% ay medyo maganda, hindi matanggap ng Silverwing City Governor ang katotohanan na ang kanyang anak na babae ay kontrolado ng isang tao. City Governor, hindi ko siya pakakawalan. Bumalik lang ako sa Silverwing City ngayong araw para makapagpaalam si Luoluo sa iyo. Kung hindi, umalis na ako kasama siya, sabi ni Yezuan. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, tiyak na ililista kita bilang isang wanted na kriminal. Ang sabi ng Silverwing City Governor sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa kanyang mga mata, si Yezuan ay isang tao. Isa pa, hindi niya alam kung saan nanggaling ang taong ito. Kung hahayaan niya si Luoluo na sundan si Yezuan, maaaring gamitin ni Yezuan si Luoluo bilang isang kalasag kung makakatagpo siya ng anumang panganib sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, walang mangyayari sa kanya, mataimtim na sagot ni Yezuan. Sa pagbabalik, sinubukan niyang ipasok si Luoluo sa dimensional space at hayaan ang kanyang doppelganger na ipatawag siya. Sa huli, ito ay isang tagumpay. Nangangahulugan ito na maaaring tumawid si Luoluo sa kalawakan at bumalik sa Eastern Continent. Gayunpaman, ang Eastern Continent ay ganap na tinatakan ng Old Immortal Tianju. Sa lakas ng doppelganger ni Yezuan, sapat na ito para bantayan ang Eastern Continent. Pare, totoo ito, mahinang sagot ni Luoluo.
You are now under his control. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng sinasabi mo. Ang Silverwing City Governor ay sumulyap kay Yezuan, gobernador ng lungsod, nasa iyo kung gusto mong maniwala o hindi. Sa anumang kaso, hindi ko siya pakakawalan, walang pakialam na sabi ni Yezuan. Ang Silverwing City Governor ay nagngangalit sa galit. Kung makakaatake siya, tiyak na sisikailin niya hanggang mamatay si Yezuan gamit ang kanyang buntot. Luo-Luo, sumama ka sa akin. Biglang hinayla ng Silverwing City Governor si Luo-Luo sa pintuan. Nang makita ito, mabilis na sumunod si Yezuan. Kabanata 849. Nang makitang sinundan siya ni Yezuan, malapit nang magalit ang Silverwing City Master. Gayunpaman, naalala niya na si Luo-Luo ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan. Sasabihin ni Luo-Luo kay Yezuan ang lahat ng sinabi niya. Matapos makapasok sa bahay, hindi pinansin ng Silverwing City Master si Yezuan at naglabas ng isang tuft ng gintong balahibo mula sa kanyang Cosmos Ring. Pare, ano ito? Nagtatakang tanong ni Luo-Luo. Ito ay isang bagay na ipinanganak sa iyo ng iyong ina noong ipinanganak kanya, paliwanag ng Silverwing City Master. Nanay, ngunit lahat tayo ay mga puting fox. Bakit tayo magkakaroon ng ginintoang balahibo? Ipinikit ni Luo-Luo ang kanyang malalaking mata na may nalilitong ekspresyon. Hindi rin ako masyadong sigurado. Gayunpaman, ito ang katotohanan. Ang bangkus ng ginintoang balahibo na ito ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Itago mo ito sa iyong buntot. Hindi mo ito dapat mawala. Ibinaon ng Silverwing City Master ang ginintoang balahibo sa buntot ni Luo-Luo. Ang buntot ni Luo-Luo ay mabalahibo at maaaring maitago. Gayunpaman, si Yezuan, na nasa gilid, ay nabigla. Itong bangkos ng gintong balahibo. Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para i-lock sa tuft ng Golden Fur. Gaya nga ng sinabi ng Silverwing City Master, ang bangkos ng gintong balahibo na ito ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Napakalakas nito na maging ang puso ni Yezuan ay nanginginig sa takot. Noong panahong iyon, kung hindi niya ginamit ang kanyang Eye of Revelation, hindi siya magkakaroon ng ganoong pakiramdam. Ito ay, dapat na may kaugnayan sa misteryosong bloodline ni Luo-Luo. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Matapos itago ang ginintoang balahibo, ang Silverwing City Master ay muling tumingin kay Yezuan at sinabing, ikaw at si Luo-Luo ay mananatili sa City Lord's Mansion. Ako ang mamamahala sa iyong cultivation resources. Hindi mo kailangang lumabas para magsanay. Medyo walang magawa si Yezuan. Anong biro? Maaaring sapat na ang cultivation resources ng Silverwing City Master para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, para sa kanya, ito ay katulad ng isang patak ng tubig sa karagatan. Maaaring manatili si Luo-Luo sa City Lord's Mansion sa ngayon. Gayunpaman, hindi mo mapipigilan ang aking kalayaan, walang pakialam na sabi ni Yezuan. Bahala ka, malamig na umungol ang Silverwing City Master. Nag-aalala lang siya kay Luo-Luo. Pinakamabuting umalis si Yezuan ng mag-isa. Hanggat hindi sinasadyang namatay si Yezuan, magiging malaya si Luo-Luo. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Luo-Luo, pare, ang taong iyon ba ay mula sa Imperial Family? Anong ginagawa nila dito? Panipi, ngayong hindi na bawal na paksa si Yezuan, sinabi ng City Lord ng Silverwing City, nandito ako para manghiram ng manpower. Ngayon lang, natuklasan ng taong iyon ang isang lihim na lupain sa loob ng teritoryo ng Silverwing City. Dahil medyo malayo ang paglalakbay patungo sa Imperial Capital, pumunta siya sa Silverwing City para manghiram ng manpower. Secret Realm. Hindi ba't ang taong iyon ay ngayon lamang ay ika-4 na kapigatian na Supreme Being? Bakit kailangan pa niya ng manpower? Lubos na naguguluhan si Luo-Luo. Hindi lang siya ang nakatuklas ng lihim na lupaing ito. May mga eksperto mula sa ibang lahi, tulad ng Demonic Snake Clan, Tiger Clan, Mammoth Clan, at mga tao. At saka, hindi pa nakakastabilize ang pasukan sa Secret Land na ito. Kaya, hindi muna tayo makapasok dito pansamantala, paliwanag ng Silverwing City Lord. Kung ganun, pupunta rin ako. Biglang napatalon si Luo-Luo sa tuwa. Ikaw ba ang gustong sumama, o siya? Biglang sinulyapan ng Silverwing City Lord si Yezuan. Gusto ko. Tumigil sandali si Luo-Luo bago sumagot. Hindi.
Direkta siyang tinanggihan ng Silverwing City Lord. Pwede siyang pumunta, pero hindi ka pwede. Bakit? Hindi nasisiyahang tanong ni Luoluo. Sa anumang kaso, hindi ka makakapunta. Ang saloobin ng Silverwing City Lord ay matatag. Sa oras na ito, nagsalita din si Yezuan, kung gayon, maaari kang manatili sa City Lord Mansion. Aalis akong mag-isa, bagamat kung kasama niya si Luoluo ay madaragdagan ang tsansa niyang mabuhay, maaaring mapanganib ang lihim na lupain. Mas magiging komportable para kay Yezuan na pumunta ng mag-isa. Pumayag ang Silverwing City Lord na ipahiram sa kanya ang lakas ng tao. May kabuuang 10 tao, at halos lahat sila ay nasa gitnang yugto ng Third Tribulation Venerables. Kasama rin sa kanila ang kabataang tao na nakauunawa ng 30% ng Sword Intent. Nagkaroon pa nga ng pinakamataas na dalubhasa sa Third Tribulation Venerable. Gayunpaman, wala si Yezuan sa 10 tao dahil gusto niyang pumuntang mag-isa. Ang oras ng pag-alis ay kinabukasan. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Ang Fourth Tribulation Venerable mula sa imperial na pamilya ng Fox Charm Holy Dynasty ay naghihintay na sa labas ng City Lord Mansion. Pagkatapos, lumabas ang Silverwing City Lord kasama ang 10 eksperto mula sa City Lord Mansion. Kasabay nito, kasama rin niya si Yezuan. Bakit 11 tao lang? Nagtatakang tanong ng babaeng Fox Clan. Wala siyang kwenta, gusto niyang mag-isa. Itinuro ng Silverwing City Lord si Yezuan at sinabi, "Oh, hindi na masyadong nag-isip ang babaeng Fox Clan at umalis na siya kasama ang grupo." Nagmamadaling sinundan sila ni Yezuan. Siya ay nag-aalala tungkol sa walang lugar upang makakuha ng karanasan. Ang lihim na lupain ay isang magandang lugar. Una, magkakaroon ng mga hindi inaasahang pagkikita sa lihim na lupain. Pangalawa, magkakaroon ng mga eksperto mula sa ibang lahi. Sa pagtingin sa babaeng Fox Clan na umaalis kasama ang grupo, si Luoluo, na nakatayo sa tabi ng Silverwing City Lord, ay sumigaw sa kawalan ng kasiyahan, "Ama, bitawan mo ako." "Hindi, susundan mo ako ngayon. Susundan mo ako kahit saan ako magpunta." Natural na hindi papayag ang Silverwing City Lord. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kilala si Yezuan. Paano kung ginamit ni Yezuan si Luoluo bilang isang kalasag kapag nakatagpo siya ng panganib? "O sige, walang gana na," sabi ni Luoluo. Nang makita ng Silverwing City Lord na hindi pinilit ni Yezuan na umalis si Luoluo, nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang misyon ngayon ay bantayan si Luoluo. Dati, nang tumakas si Luoluo mula sa City Lord Mansion at hinanap si Yezuan, nasira ni Yezuan ang kontrata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya maibaba ang kanyang bantay. Gayunpaman, kalahating araw pagkatapos umalis ang babaeng Fox Clan kasama ang grupo. Sa Silverwing City Lord Mansion, tumingin ang Silverwing City Lord sa kanyang anak na matagal nang hindi umimik at nagtanong, "Luoluo, galit ka pa rin ba sa akin?" Gayunpaman, si Luoluo, na nakaupo sa tabi niya, ay tahimik pa rin. "Huwag mo akong sisihin. Iisa lang ang anak ko. At saka, maagang namatay ang nanay mo." Bumantong hininga ang Silverwing City Lord. Gaya ng dati, sa tuwing binabanggit niya ang nanay ni Luoluo, magagalaw si Luoluo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang pakialam si Luoluo. "Luoluo," sumimangot ang Silverwing City Lord at tumawag. Tumagilid siya at sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Bang! Si Luoluo, na seryosong nakaupo doon, ay biglang sumabog. Ito pala ay isang peking katawan. "Di asterisk man it. May bago talaga siyang paraan. That bastard." Ang Silverwing City Lord ay nagmamadaling hinabol siya. Naniniwala siya na malamang na dinukot ni Yezuan si Luoluo. Sa sandaling ito, sa isang lugar na kalahating araw na paglalakbay ang layo mula sa Silverwing City. Bagamat hindi umalis si Yezuan kasama ang babaeng Fox Clan, sumunod siya sa likod niya. Kung tutuusin, hindi niya alam kung nasaan ang Mystic Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, "Young Master, hintayin mo ako." Biglang isang kulay pilak na boses ang tumunog sa kanyang isipan. Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Ang boses na ito ay kay Luoluo. Nagkaroon ng mahiwagang relasyon sa pagitan ng may-ari at ng bagay. Hanggat ang may-ari ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw, maaaring direktang iimbak ng may-ari ang bagay sa espasyo ng imbakan.
Sa sandaling ito, si Luoluo ay nagkataong humakbang sa hanay na ito. Kaagad, inilagay siya ni Yezuan sa storage space at pinakawalan siya. Bakit ka nandito? Pumayag ba ang tatay mo? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Hindi, nakatakas ako. Umiling si Luoluo. Kapag nalaman ng tatay mo na tumakas ako, hindi ba niya ako papatulan hanggang mamatay? Kabanata 850. Masyadong mahigpit ang aking ama. Isa na akong third tribulation supremacy, at ang aking lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Hao Wen. Bakit hindi ako makakapunta? Nagpout si Luoluo, mukhang hindi nasisiyahan. Ang Hao Wen na sinasabi niya ay ang binata na nakaintindi ng 30% ng layunin ng espada. Kasama rin siya sa grupong nasa harap nila. Forget it. Since nandito ka na, pwede ka nang pumasok at magtago. Direktang pinapasok ni Yezuan si Luoluo sa storage space. Hindi pa ito napansin ni Hao Wen at ng babaeng fox. Young master, kung may laban, tandaan mong palabasin mo ako. Ang boses ni Luoluo ay umalangaw-ngaw sa isip ni Yezuan. Nakuha ko, sagot ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang grupo sa harap nila ay biglang huminto, at gayon din si Yezuan. Naramdaman niya ang paglapit ng isa pang malakas na grupo. Hujia, grupo mo ba ito? Medyo mahina, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakita na ang nagsasalita ay isang 4 metrong taas na supremacy mula sa Giant Elephant Clan. May 6 o 7 tao sa likod niya, at hindi sila mahina. Ang pinakamahina sa kanila ay ang nasa kalagitnaan ng yugto ng Third Tribulation Supremacy, at ang pinakamalakas ay ang pinakamataas na Third Tribulation Supremacy. Si Elephant Yuan, ang aking Fox Charm Holy Dynasty at ang iyong Giant Elephant Holy Dynasty ay hindi kailanman nakialam sa isa't isa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Malamig na sigaw ng babaeng fox. Wala. Bagamat ang lihim na kaharian na ito ay nasa teritoryo ng iyong Fox Charm Holy Dynasty, nadiskubre namin ito ng magkasama. Natural, mayroon akong mga kwalifikasyon para makapasok. Pumunta ako dito sa oras na ito para kausapin ka. Panipi, sinabi ng supremacy mula sa Giant Elephant Clan. Kung narito ka para pag-usapan ng tungkol sa kooperasyon, kalimutan mo na ito. Direktang sumagot si Hujia. Okay. Since that's the case, then forget it. Fortuitous encounters in the secret realm will depend on one's own ability. Ang supremacy mula sa Giant Elephant Clan ay hindi nag-aksaya ng anumang oras at direktang lumipad sa kalangitan. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na ang lihim na kaharian ay nasa itaas nila. Sa oras na ito, ang pasukan sa lihim na kaharian ay lumitaw, at ito ay medyo matatag. Maaari silang pumasok. Pumasok na rin tayo, sabi ni Hujia habang inaakay ang kanyang 10 subordinate sa Mystic Realm. Sa oras na ito, si Yezuan lang ang naiwan sa labas. Young Master, pasok na tayo dali. Hindi pa ako nakakapunta sa Secret Realm, hinimok ni Luoluo. Oo, sumugod din si Yezuan. Mayroong malaki at maliit na mga lihim na kaharian. Ang maliliit na lihim na kaharian ay parang libingan ng general, at ang mga ordinaryong dalubhasa sa Supreme Being ay maaaring magbukas sa kanila. Kung tungkol sa mas malalaking lihim na kaharian, kakailanganin nilang maging napakalakas. Kung ang mas malalaking lihim na kaharian ay magiging hindi matatag, kung gayon ang pasukan ay maaaring mawala, at ang mga nakapasok ay kailangang manatili sa loob sa nalalabing bahagi ng kanilang buhay, maliban kung ang lihim na pasukan ng kaharian ay lilito muli. Pumasok si Yezuan sa lihim na kaharian na ito at dumaong sa isang damuhan. Young Master, palabasin mo ako, sigaw ni Luoluo. Sa oras na ito, nakaalis na ang 2 koponan, kaya pinakawalan ni Yezuan si Luoluo. Ang aura na ito ay tila pag-aari ng isang piling tao ng aking Fox Charm Clan. Marahil ito ay ang pamana na naiwan ng ilang senior. Matapos lumitaw si Luoluo, tumayo siya sa kanyang mga daliri at huminga ng malalim. Kalokohan, baka galing sa Giant Elephant Clan. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. How annoying! Sinong nagsabi na ang lihim na kaharian ng Fox Charm Dynasty ay dapat kabilang sa aking Fox Charm Clan? Ang Fox Charm Dynasty ay naitatag lamang 1,000 taon na ang nakakaraan. 1,000 taon na ang nakalipas, ito pa rin ang teritoryo ng mga tao.
Bahagyang tinapik ni Luo Luo si Ye Zuan. Ngayon, naka-adapt na siya sa kanyang identity. Hindi ginamit ni Ye Zuan ang kanyang pagkakakilanlan bilang master para pilitin siyang gumawa ng anuman, maliban sa pag-agaw ng ilang kayamanan ng langit at lupa. Dahil naiwan ito ng isang elder ng Fox Charm Clan, dapat ay may kalamangan ka sa iba pang mga angkan, di ba? Tanong ni Ye Zuan. Not necessarily. Ang iba ay hindi dapat magkaroon ng malaking kalamangan, ngunit ang aking kakayahan sa pakiramdam ay napakalakas. Nararamdaman ko ang apat na malalakas na aura sa apat na direksyon na ito. Biglang itinuro ni Luo Luo ang kanyang daliri. Tumingin si Ye Zuan at nalaman na sila ay nasa apat na direksyon ng hilaga, timog, silangan, at kanluran. Apat na aura, bulong ni Ye Zuan. Bulong ni Ye Zuan. Tila mas malakas pa ang pandama ni Luo Luo kaysa sa kanya. Kung ganoon, sa tingin mo saan muna tayo pupunta? Tanong muli ni Ye Zuan. Sa oras na ito, tila mas epektibo ang kakayahan ni Luo Luo sa pagdama kaysa sa kanya. The aura here are the weakest. Doon muna tayo. Itinuro ni Luo Luo ang timog. Okay, then punta na tayo doon. Tumango si Ye Zuan. Pagkatapos, pinangunahan niya si Luo Luo at tumakbo patungo sa timog. Gayunpaman, hindi sila tumakbo ng matagal bago huminto si Luo Luo. Sa pagkakataong ito, kahit si Ye Zuan ay naramdaman ito. Maraming makapangyarihang aura ang dumarating sa atin. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila, biglang sabi ni Luo Luo nang may pagtataka. Nararamdaman ko rin, parang hindi sila buhay na nilalang. Kinaykit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagmamadaling inilagay si Luo Luo sa kanyang storage space. Hindi pa rin pinahihintulutan ang paglipad sa lihim na kaharian na ito, kaya pansamantala lamang niyang maiwasan ang mga ito. Gayunpaman, nalaman niyang sinusundan siya ng daang aura. Hindi nagtagal, nakakita siya ng 100 puting fox. Ang mga fox na ito ay napakabilis. Malamang na maihahambing sila sa Third Tribulation Supremes. Supreme Saint Beasts. Bulalas ni Luo Luo. Hindi sila. Inactivate ni Ye Zuan ang kanyang Eye of Revelation at iniscan ang mga ito. Nalaman niya na ang mga puting fox na ito ay hindi mga buhay na nilalang tulad ng Supreme Saint Beasts, at hindi rin sila mga ilusyon. Sila ay mga katawan ng enerhiya. Sa kanyang Eye of Revelation, nakita ni Ye Zuan na sila ay mga alon ng True Energy. Ang mga alon ng True Energy na ito ay ibinubuga ng isang hibla ng puting buhok. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Ye Zuan na isipin ang isang maalamat na figure, si Sun Wukong. Si Sun Wukong ay nagkaroon ng 72 pagbabago. Maaari siyang mag-transform sa isang unggoy na may isang hibla ng buhok. Ang mga fox na ito ay pareho. Dahil mga fox lang kayo na condensed from True Energy, bakit ako matatakot sa inyo? Inilabas ni Ye Zuan ang kanyang sandata at naglunsad ng pag-atake sa kanyang harapan. 70% ang nakakumpleto ng Annihilation Slash. Whoosh! 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 Ang malalakas na pag-atake ay palm unit sa hangin at agad na pinatay ang grupo ng mga puting fox. Gayunpaman, dahil sa kanilang malaking bilang, napalibutan si Ye Zuan. Young Master, gusto ko ring lumaban, sigaw ni Luo Luo sa storage space. Sige, kanina, itinago ni Ye Zuan si Luo Luo para sa kaganhawahan. Ngayong nakita niyang isa lamang itong grupo ng mga True Energy Fox, gumaan ang loob niya. Ang lakas ni Luo Luo ay talagang maihahambing sa kay Hao Wen, na nakaintindi ng 30% ng sword intent. Matapos lumitaw si Luo Luo, mabilis na kumislap ang kanyang figure. Tulad ng isang kidlat, lumipad siya sa grupo ng mga puting fox. Soul Rending Claw, ang mga kamay ni Luo Luo ang kanyang mga sandata. Sa tuwing umaatake siya, maraming puting fox ang mapupunit, na nag-iiwan ng hibla ng puting buhok. 35% ng claw intent. Nagulat si Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Luo Luo. 30% lang ng sword intent ang naintindihan ng kabataang iyon na tinatawag na Hao Wen. Gayunpaman, ang antas ni Luo Luo ay mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, 25% lang ng sword intent ang naintindihan ni Ye Zuan. Kung hindi ko gagamitin ang aking Eye of Heaven, natatakot akong hindi ko matalo ang babaeng ito. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Ye Zuan.